lalo na sa gera. Kasi nagagalit yung senior ko pag nakikita nilang iniiwanan ako. Ang signal sa akin, ganun. Ibig sabihin, clear. Pagputok niya, tinakbuhan na ako. Ako nang naiwan doon sa front line. Mga nakatakbo mga 30 meters na. Pagtingin, narinig ko na lang yung sigaw ng senior ko. Saringal, tumakbo ka na, wala ka nang kasama dyan. Sabi sa akin. Pagtingin ko sa tabi ko, wala na nga. Nakatakbo na lahat. Ako na lang mag-isa doon. Na bumibira na. Doon ako nagalit. Anong sinabi mo sa akin? Ayun na, open forum kami sa company. Ikaw nga sir, tinakbo mo si Saringal Lamay. Hindi mo man lang kinalabit. Paano kung namatay siya doon? Kargo mo yan sir, dahil ikaw in charge doon. Sabi niya, lumuha yan ng opisyal. Totoo nga naman. Huwag mong iiwan yung tao mo. Lalo na critical yan. Yung paggapang-gapang namin, ng madaling araw, pag agaw liwanag, bibiran na kami. For the first time, tinakbuhan ako ng opisyal. Ayaw na ayaw ko pa naman yung tinatakbuhan ako. Sa galit ko na lang, nagwi-withdraw akong mag-isa. Patras na pumuputok ng 60. Kasi binibiran na rin ako ng 50 ng kalaban doon sa taas yung may post nila. Bahala na, pag-giwang-giwang ako doon sa mga puno ng yung makatras lang. Ano, hanggang makabalik doon sa perimeter. Pero senior mo yung sumingil sa kanya, sa opisyal na yun. Ikaw, hindi ka umimik. Hindi na ako mimik dahil ipinaglaban ako ng team leader ko. Siya na ang nag-open nung formation kami ng umaga. In-open niya yun, yung ginawa niya sa akin, tinakbuhan ako. Anong sabi ng opisyal? Wala, gumagano na lang. Lumuha siya. Pero wag na lang natin sabihin kung sino yung opisyal. May pinagsamahan din kami na matagal na. Kumbaga, sa kanya ko rin natutunan kung paano mag-maintain ng barit. Kaya nagampanan ko yung trabaho na ganyan na maging gunner ng barit na yun. Sa mga naging tauhan mo, Master, ano yun naman yung mga diskarte mo para i-motivate mo yung mga tao mo? Ay sa akin Paano ka humawak ng tao? Paano humawak? madali lang humawak ng tao. Paano yung diskarte mo sa mga? Kailangan yung tao mo, huwag mong daanin sa pagka-senior. Parang binabarkada mo rin sila Kumbaga, pag may narinig kang kumbaga, konting problema ng tao, lalapitan mo na. Baka may matulong ako. Ina-advise mo siya. Paano bang ganito, Sergeant? Ganito lang yan. Lapit tayo kay CEO, ilapit natin yung problema para hindi na magtagal sa isipan mo yung problema na yan. Ganun. Hindi naman siguro yung opisyal natin na hindi maintindihan yung mga problema na yan. Sabihin nyo lang sa akin kung may problema kayo, ilalapit natin. Ako maglalapit sa kanya mismo. Para yung isip nila, mawawala yung sakit na dinaramdam nila. Ganun. Pag na-actionan mo, susunod na yung isa. Madali lang para si Sergeant na connect. Kumbaga, marinig nang may konti kang problema, inilalapit niya agad sa opisyal. Ganun. Ayun. Magaganda yung pakiramdam nila. Parang hindi na sila nagdadalawang isip na lalapit sa'yo. Madaling umaksyon. Ganun. Yung, pag makikita mo yung tao mo na may abilidad, may talino ba? Ano yung usually na advice mo sa kanya? Magagamit naman niya yan kumbaga, balang araw, maging katulad ka mo rin ako, ba masigit pa yung may sisir mo. Ganun. Halimbawa, makikita mo na magaling yung bata mo ng computer, magaling sa driving. Ano yung Ina-advisean ko siya na kanya. Maganda siguro sa opisina ka. Ganun. I-recommend kita, gusto mo. Huwag muna. Gusto ko pang maranasan yung dito sa field, sabi niya. Yun, ibigay mo rin yung kung anong gusto pa niya. Pero may mga instances, may mapagkakataon. Meron na. Katulad yung kasama ko dito. Si nasa G1 na. Dati kong tao yan. Si Staff Sergeant Maragon. Tanungin mo sa kanya kung anong diskarte ko. May mga junior ako, yung hindi nagagapanan ng senior ko. Ako na ang
Kumbaga ako nang nagtatakip ba? Ako nang nagtitake over, ganun. Hindi na ako nagdadalawang isip. Kumbaga kapag kaya ko, gagawin ko. Hindi na ako makikiusap sa ibang tao na para sa itong trabaho na ito. Gaganon ko. Hindi na. Kung kinakailangan ako na lang gagawa, gagawin ko na. Ano ba yung tingin mo ba yung bata mo? Nakikita mo na may problema, di ba? Tapos merong operasyon o merong lakas. Ano yung ginagawa mo na diskarte? Kumbaga kung hindi na talaga maiwasan yung hindi naman ganong grabe yung problema ng bata, pinapaliwanagan ko yan na ganito, kulang ang tao, ikaw na lang talagang aasahan para makompleta yung team. Ayan mo, ilalapit ko kay CEO, pagbalik natin, ikaw ang priority ng uwi. Yun, para gumaan yung pakiramdam niya. Pagbalik natin, ikaw ang priority ng uwi. Iyan ang i-recommend ko kay CEO. May mga pagkakataon ba na Meron. nilabanan ka ng junior mo? O Hindi, wala naman. simulat sa pool? Wala naman. Dahil yung kuwan ko sa sarili ko, hindi ko inaabuso yung pagka-team leader ko. Ganun. Kung ano yung kuwan, anong ginagawa ng kuwan doon, tumutulong din ako. Kung baka kahit team leader ka, magluto ka. O ako diyan, magpahinga ka muna, mag-secure ka na. Akong bahala dito. Para makita nila, hindi lang pala team leader. Pwede rin magluto ang team leader. Ganun. Hindi lahat, trabaho lang ng tele-scout yan. Tulong-tulong ba? Ganun. So, ano yung sa ano ang kailangan na ipakita ng team leader sa kanyang team member para i-respeto siya? Ipakita mo sa kanila na karapat-dapat ka. Maasahan ka. Hindi ka na nagdadalawang isip. Lahat ng mga iyatang na mission sa'yo, pinag-aaralan mo, pinapaliwanag mo sa kanila. Hindi yung nagmo-move na kayo nagtatanong saan tayo, Sergeant. Hindi yung ganun. Kaya doon pa lang, na-orient mo na sila, na-briefing mo na. Para pag dating ng araw na nagmo-move na kayo, wala nang tanungan yan. Alam na yung misyon. Ganun. Meron naman kasi yung ibang team leader yung kulang sa paliwanag. Kaya yung mga tao nagtatanong, anong gagawin natin doon? Ganun. Hindi naman nila alam kung anong misyon. Ganun. Basta ganito, sumunod ka na lang. Hindi ganun ang team leader. Ipaliwanag mo ng maayos sa kanila. Isa-isa. Step by step. Sa loob ng ilang taong kang nasa service mo, ano ang pinakamataas na award na nakuha mo? Gold Cross. Gold Cross. Nakailang Gold Cross ka na rin? Tatlo. Hindi pa nga naibigay yung ibang Gold Cross ko sa Cotabato nun. Pero pinabayaan ko lang yan. 7 triple rin. Yun sana, inasahan ko yung ibibigay ni Chief of Staff noon na disease ko. Ipinagkait naman sa akin, kaya tanggap ko na rin. Hanggang doon lang talagang kapalaran. Kung ayaw ibigay, di okay lang. At least buhay ako, sabi ko. Nagre-recommend ka rin ba sa mga tauhan na mag-schooling? Ano yung Kinukuha ko kung nakikita kung may talent siya sa mga ganitong mga position. Sir, pwede ito. Si ganito. Pag-schoolingin natin. Yun man ang gustong-gusto ng isang opisyal Pag nakita mong ganito, okay siya sa motor pool, pwede kaya natin pag-schoolingin ng ganito, sir. Para ilagay natin sa motor pool. Magaling sa sasakyan, sir Kahit bata pa, may kuwan ka na. Nakikita ka ng knowledge yung tao mo. Ganun. usually anong nagiging feedback ng Okay naman. Kumbaga, yung pagre-recommend mo, hindi ka nagkamali ba? Okay pala itong inirecommend sa akin. Maasahan pala ganun. sa pag-ano ng taong wala ka pang naranasan na yung mga tauhan mo, yung mga bata mo, talagang kinokontra ka o
parang nagpaparinig sa'yo na ayaw nila yung ugali mo na ganito? Wala naman. Okay naman ako sa pamamalakad. Kaya yung naghatian na ng tao sa lantawan nagmamadali nga lumapit sa akin dahil alam nila yung ugali ko. Pag sinabi kong siyam, nag-uunahan pa yan. Wait, sa tingin mo, bakit sila biglang malapit? Ano yung meron Kasi dyan? alam nila na hindi ko sila iiwanan ba. Kumbaga, sama-sama ako kahit sila. Sa amin sila pupunta. Kumbaga, hindi ko sila iiwan ba. Taasan agad ng kamay yan. Yung siyam, pumunta sa akin. Kami. Yung gano'n na. Yung siyam, pumunta na doon. Dapat ako dyan sabi nung isa. Hindi, doon ka na. Sabi ko, magkakatabi man lang tayo sabi ko. Sama-sama na tayo dito. Ang maghahawak lang, sabi ko. Iba ka kasi sardin Oo, nandun na tayo. Pero magkakasama pa rin naman tayo dito Basta yung isang team leader, pumunta kayo doon, siyam. Sige na nga, Sergeant. Basta magkakasama tayo. Hindi ko kaya iwan. Okay na. Sabi ko. Kaya pa yan ninyo. Sabi na Kaya pa, sir. Marami pang bala. Yun lagi sinasabi ko kay CEO ko. Bakit yun ang sinasabi mo na kaya at marami pang bala? Para ano? Kasi paramihan ng bala doon Para hindi sila kumbaga palagi akong ready. Kahit gaano katagal yung bagbagan ba. Ganun. Yung pinakamatagal na labanan mo ilang oras? Yung sabi ko, yung sa Campo Mar. Dire-diretso yun. Campo Mar. Pahinga mo na nga lang kain Pero sa gabi, medyo maglaylo yan. Pero pag bago liwanag, bagbagan na naman yung maghapon. Ganun yan. Paano kayo kumakain pag ganun isa? Andun na sa loob. Kasama ko si Colonel Naparete, nung kapitan pa yan. Gunner din sila ng 81 mortar ni Captain Upano. Kaya kung tinatawag ako, ayaw kong lumabas. Akong taga-salon ng dads na bahala ba. Bahala na kayong dalawa dyan. Dito ako magbintin sa baret, sabi ko. Hindi nila alam, nandun na ako sa ilalim ng kukunan, nakatago doon. Nakalabas lang yung muscle ng baret. Nag-aabang lang ng magpakita ba. Hindi siya makita hanggang dito lang sa may puno ng kahoy Sa tingin mo, kailangan ba talaga yung sniper sa isang team? Kailangan talaga. Bakit? Kasi pag lalo na sa malayuan, serviceable talaga yan. Sa open, serviceable yan. Diyan na maraming iniligtas na tao. Yan. Hindi makakapurma ang kalaban hanggat may baret. Si Jan ka nagkapangalan sa paghawak mo ng baret sa entire dito sa Maraming nakakakilala sa akin na kasama ko. Kahit yung taga-IB. Di ba ikaw yung gunner ng baret sa Cotabato? Oo. Dito ka na pala, master. Dito na ako.